Welcome back to my YouTube channel! I-share ko naman today kung ano yung nangyari sa immigration sa akin, sa Philippines at dito sa Canada. So dahil nga meron ding mga nagtatanong kung ano daw yung mga tinanong sa akin sa immigration at yung mga documents na hinanap, sasagutin natin yan ngayon sa video na ito. Umalis ako ng Pinas November 10, that is Friday 11 p.m. yung flight ko. And grabe, ang daming tao. Ang daming tao talaga. Pero kasi dumating kami sa airport, mga 7 p.m. lang. So meron pang 4 hours before the flight. Pero upon checking dun sa flight information board, hindi pa open yung counter. So ang ginawa namin, kumain muna kami. No? So, thank you pala kay Abby, kay Ate Annie, kay Tita kasi tinreat nila kami sa Jollibee. Diba? So, thank you so much. Ayan. And then, after kumain, syempre, pumila na ako. Ang haba ng pila. 8 p.m. or mag-8 p.m. No, pumila na ako sa baggage drop. Ang baggage drop, ang haba talaga ng pila. Diba? And then, after that, syempre, pupunta ka na sa immigration. Grabe, dun sa labas pa lang. Pagtanaw mo, ganun-ganun yung pila. Ang haba talaga, ang daming tao. Hindi ko alam. Baka dahil Friday night, hindi ko alam. Pero grabe, ang dami talagang tao, guys. Tapos, doon sa pila, meron yung isang katabi ko. Sabi niya, manghihiram daw siya ng cellphone kasi nga mag-access siya sa e-travel. So, syempre ako lang mag-isa and meron akong mga napapanood na syempre we have to be cautious din, 'di ba? So, sabi ko, mag-connect na lang siya sa free wifi ng airport, no? And actually, dalawa yun. Isa sa Pinas, meron din sa Canada. Yung pagbaba ko ng Toronto, meron isa doon na nanghihiram sa akin ng cellphone kasi imi-message niya daw yung asawa niya. Tinanong ko kung sabay ba sila ng flight. Sabay naman daw sila pero hindi niya daw makita. So, sabi ko, mag-connect na lang din siya. Diba? May free wifi din naman. Diba? So, ayun. Siyempre, cautious lang naman tayo. Diba? Nag-iingat lang. Siyempre, mahirap na magka-aberya. Diba? So, ayun na nga, 'di ba? Nakapila na ako sa immigration. So, pag nakapila ka, syempre dapat observant ka. Tinitignan mo yung gamit mo, at the same time, tinitignan mo din, syempre, yung mga questions or yung hinihingi ng mga immigration officer. 'Di ba? So, ako, niready ko na yung gamit ko. Meron akong isang folder, pink folder, no? Actually, clear book siya kung saan nandun lahat ng mga papers ko na I think possible na hingin ng immigration officer. So, nung turn ko na, ang hiningi lang sa akin is yung passport ko. So, tinignan yung passport ko. Syempre, nakita doon kung ano yung visa mo. And then, hiningi sa akin yung aking GCP certificate. Okay? So, yun guys, yung GCP is counterpart siya ng PDOS. Kukunin mo yung PDOS kapag non-foreigner, yung partner mo, yung husband mo, yung spouse mo. And then, GCP naman ang kukunin mo kapag foreign national, yung iyong asawa. So, ang ginawa ko, meron akong soft copy sa phone ko at meron din akong hard copy. So, nag-print din ako. So, ang pinakita ko yung printed copy. Ayun, tinignan niya and then okay na, I'm good to go na. Yun lang yung hiningi sa akin, passport and then yung GCP certificate ko. So, ayun na nga, di ba nakalampas na ako sa immigration. Next naman sa inspection at doon talaga nag-consume ako ng madaming oras. Kasi meron akong tinanong na officer doon kasi madaming mga officer doon na nakatayo. So, sinabi ko ilang minutes na lang before my boarding time. So, sabi nila okay lang yan kasi meron naman daw pumupunta ng mga staff doon kapag alis na yung eroplano mo. So, syempre, kahit papaano nakalma ka. Pero imagine, nakatapos ako sa inspection 11 minutes na lang before my boarding time. So, talagang
nagmadali ako makapunta dun sa aking gate. And imagine, 3 minutes, no? 3 minutes bago mag-open yung gate. Doon ako nakarating, no? So, kahit papano, medyo nakahinga din kasi talagang saktuhan, diba? Nakaabot pa din ako bago pumasok sa loob ng eroplano. Ayun, yun lang yung hiningi sa akin ng immigration officer sa Philippines. Pero pagdating sa Canada, doon talaga ako mas kinabahan. Kasi nga English, charot. Diba? Pero mas nakakakaba dun. Diba? Kasi syempre, first time mo makapunta dun sa bansa na yon. And ang laki din kasi nung airport nila. So, ganun. Pero, mas naging kampante ako kasi accommodating yung mga staff sa airport na merong babaeng inassist ako, tinulungan ako kung saan ako papunta, ganyan, tinuro sa akin. Meron namang isa sinabi sa akin, oh, take it easy, you still have a lot of time. Kasi nga, parang na ako na hindi ko alam kung saan pupunta, kung saan yung package drop, 'di ba? Pero mas naging kampante ako kasi may mga staff sa airport na talagang inassist ako at tinulungan ako kung saan ako dapat pumunta. Kasi, and yun yung importansya na mahaba yung layover mo. 'Di ba? Yun talaga yung inisip ng asawa ko na habaan niya yung layover ko kasi nga mag-isa lang ako. 'Di ba? Just to make sure talaga na hindi ako nagmamadali at talagang matuntun ko kung saan ako dapat pumunta. Though okay lang talaga na maghintay ka matagal kesa magmadali ka, 'di ba? So good point doon yung asawa ko. Okay? And then ayun nga. So kasi 'di ba yung baggage mo, kukunin mo na siya sa Toronto, 'di ba? Kukunin mo na siya and then ipapasok mo ulit hanggang makapunta ka doon kung saan province ka pupunta. So ako, ganun nga yung ginawa ko. Kasi ang ginamit ko, 'di ba, yung box, balikbayan box. So iba pala yung lagayan ng balikbayan box. Doon siya sa extra baggage. Tama ba yun? Oversized baggage. So, meron ako ditong kodigo. Kasi nga, meron ako ditong cheat sheet. Diba? Kodigo. Para, baka may makalimutan ko. Yun. Iba pala yung lalagyan ng oversized baggage. Iba pala yung pasukan niya. Kaya nga, nung nandito na sa Winnipeg, antay kami ng antay dun sa bagahe. Wala. Diba? Halos naubos na yung tao. Kami na lang nandun. Nasa yung bagahe ko? Diba? Pero ako naman, hindi naman ako kinakabahan. Kasi alam ko, iba yung pinasukan ng bagahe ko. Diba? So, yun nga. Tama nga. Diba? So, nakita ni Tito Ramil yung merong doon sa isang part ng airport, may box doon. May bagahe doon. Box, balikbayan, box, 3. Diba? 2 yun sa akin. So, meron pang isa doon. Nandun, nakahiwalay nga siya. Doon pala nilalagyan na ng mga oversized baggage. Ayun. So, ayun na nga. Diba? So, pag land mo kasi sa Toronto, may kiosk doon. Diba? May fill upan ka doon. Mabilis lang. And meron doon nag-a-assist. Huwag kang mahiyang magtanong. Diba? They are very much willing. They are happy to assist you. Huwag ka lang mahihiyang magtanong. So, madaming kiosk. May kiosk sa taas, may kiosk sa baba. Kung saan mo gusto. May i-fill upan ka doon bago ka pumunta doon sa immigration officer. Actually, I don't know kung parang immigration officer yun. Pero dalawa yung nagtanong sa akin eh. Yung una, diba, tinanong sa akin kung ano yung purpose ko dito sa Canada. So sabi ko, immigrant ako. Tinignan niya yung visa ko and tinignan niya yung COPR ko. So yun lang. Ganun lang. Sabi niya, you're good to go. Ganun lang. Tapos pumunta na ulit ako dun sa isa pa. Yun sa pangalawang immigration officer. Hindi ko alam kung ano yung uni. Parang immigration officer din eh. Pero meron palang pangalawa pa. So, dito na sa pangalawa, dito medyo mahaba na yung pila.
Okay? Kasi syempre nga may mga question and answer portion, di ba? May mga hihingin sa'yo yung documents, may mga permahan. So, doon ay talagang grabe yung kaba ko. Grabe yung kaba ko, pero talagang yung mga dala ko is tinitingnan ko, and at the same time, tinitingnan ko din yung mga paano nagtatanong yung immigration officer, yung makukuha. Kasi syempre iba-iba naman yung purpose ng pagpunta sa Canada, 'di ba? Pero ako nung turn ko na tinanong sa akin kung ano yung purpose ko ng pagpunta sa Canada. Yan. And then hiningi yung passport ko. And then yung COPR ko ulit. And then verify niya kung tama ba yung address, no? Kung tama ba yung address na nakasulat doon sa COPR, ganyan. And then ayun, pinirmahan niya yung COPR. Ako din, doon din ako pumirma. So yun guys, pipirmahan niyo lang yung COPR sa harap ng immigration officer. Kasi yun yung magiging official date nyo ng pagland as PR dito sa Canada. Yun lang. So, mabilis lang. Sabi niya, welcome to Canada. Enjoy Canada. Ganun lang. Ang bilis lang. Grabe, yung kaba ko talaga nung nasa pila. Pero, so far, diba, ano naman talaga yung visa mo, immigrant yung visa mo. So, huwag kang medyo kabahan. Basta kailangan, kung ano lang hinihingi, kung ano yung tinatanong, yun lang yung sagot, yun lang yung ibibigay mo. Diba? So, yun lang guys, ang experience ko sa immigration sa Philippines at dito sa Canada. Kasi, di ba, madami tayong napapanood, nababasa na ganito yung nangyayari or ganito experience, ganito experience sa immigration. Diba? So, nakakadagdag yun sa kaba natin. And ako yata, mas kinabahan ako nung kakapanood ko ng gano'n, no? Pero, kung ikaw naman, diba, alam mo naman sa sarili mo na legal yung pagpunta mo sa bansa na yun, naka-ready lahat ng papers mo, hindi ka naman kailangan kabahan, diba? So, kung ano yung hiningi, yun ang ibigay mo. Kung ano yung tinanong, yun ang sasagutin mo. Diba? Gusto nila yung straightforward, kompleto. Diba? Kompleto yung sagot mo. Okay? Kompleto yung papers mo, ganyan. So, maganda rin na mag-research, na magbasa, na manunood para pag nandun ka na sa situation na yon, diba, alam mo at ready ka. Yan lang guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Don't forget to like and subscribe.